I need not elaborate. The documents are all available in court. Should anybody wish to check it out, it's all in court. Those are public documents. Ano naman din ang sinasabi ko. Bakit naman ako mag-aabala pang pag-uri ng sarili ko sa pakikipag-isip? So yun na yun, yung mga tanong sinasabi mo. That's it. Okay, so for the show naman, ano talaga yung pinagkaiba ng show na proud kayo compare sa other talk show? I'm sure ang dami nyo na naging talk show kung Oo, siguro ito naman kasi hindi lang naman about comedian. Kasi ginagawa namin, so we profile the stars. Kaya na sinasabi ko, kaya ng tagline namin, yung totoong tao sa likod ng kwento. Ako, as an artista, natutuwa ako magpa-interview if what they're talking to you because they want to know you as a person. They want to know you deeper. Mas natutuwa ako. So I'm sure yun din na napipil ng mga iba pa namin artista. I cannot say that definitely ganon. Importante kasi is the trust. Importante is their trust in you. Yun ang hindi ko masasagot. Pero tama yung sinasabi ni Oshi. Of course, maging uncomfortable ka ng konti. Magiging matipid ka sa pagsasalita mo. Whereas siguro, in my case, siguro, parang hindi naman nila naiisip na yun. Saka naiintindihan nila yung kalagayan. Naiintindihan mo yung kalagayan. Exactly. Artista ka. Saka mapasintabi talaga ako because I tell them to trust me. Kanina din sa BTR, parang sinabi ng mga artista na napapaiyak nyo sila every time na may interview. Ano yung meron sa inyo na bakit may mga ganun pa? Because ba ng mga questions or ng... I mean, you need to be sensitive. Ako, kung napapaiyak sila, ako kaya nakakahiya ako. Minsan nauna pa ako umiyak sa kanila. Nakakahiya, promise, nakakahiya talaga. Yung minsan pinipigil mo, kasi nakakahiya. Di ba story nila yun? Di ba naman story sa bibig mo, naiiyak na naman ako. Pero how do you handle yung ganung situation? Na parang medyo naiiyak ka na pero pinipigil? Ano ba gagawa ko? Kasi kahit anong pigil ko, tumapat na ako. Pero is that part of the parang drama doon sa interview na dapat mapaiyak? Hindi naman. Sometimes kasi, sobrang mo rin na, alam mo, totoo yun ha, pag interviewer ka, at nararamdaman mo sila eh. So parang feeling ko, kasama nila ako doon sa journey. Kasama nila ako, para nila akong kaibigan na kasama ko sila nung time na. Kasi na-apektuhan talaga. Natutuwa ako, kinikilig ako, naiiyak ako. Versus madalas siya naiiyak ako. Miss Jensen, doon sa 1 year ninyo, sino yung unforgettable na interview mo? Ate V. Bakit siya? Sobrang sarap niyang kausap. Alam mo, sobrang, yung flow ng conversation namin, tuloy, namuntik na hindi matapos. Yung pinaka naman po, kumbaga yung madamdamin kasi talagang sabi mo di mo mapigil yung iyak mo. Sino yun? Yung part, yung na yun? Dami ng beses. Iyak si Jan. Halos Kaming beses, si Jacqueline Jose. Sino pa ba yun? Sino pa ba? Cherry Pie. Si Cherry Pie. Marami mga ganun. Pero do you have a say ba kung paano i-edit yung interview? Siyempre, mahaba yun. Ano, ganito yan. Kasi itong palabas. Minsan yung order of the questions. Tapos, minsan kasi, kaya kasi sinasabi ko sa mga artista, just trust me. If at any point, feeling mo may nasabi ka na, you realize ayaw mo lumabas, to tell me. I will take it out. Janice, meron bang mga ibang mga questions na hindi mo maibato? Kasi marang medyo sensitive. May mga ganung bang factor pero how do you handle it? I remember during my Hayden Co interview, medyo sensitive. When you talk about the personality, you know how sensitive it is already. May mga sinabi na ito yung hindi pwedeng yan. I went up to him. I asked him, I need to ask you this. Sabi ko, just trust me. But I need to ask you something. Sabi ko, very briefly lang. Tinutupad ko yung mga pangako ko. Pag sinabi ko, konti lang ang itatanong ko about it. Talagang konti lang. If I feel na kailangan yung tanong, itatanong ko. Ngayon, if I feel na pwede namang wala yun, tanong. Ano dyan?
May mga iba kasing artista na talaga nagtitiwala sila sa akin. So, pag may hiningi sila sa akin, kumo-compromise ako. Kailangan mo kumo-compromise. Naalala namin nung bago magsimula ang SIR, parang ang inaabang ang tinatanong lagi sa'yo kung sino yung pinaka ayaw mong ma-interview. Ngayon ba, are you ready for the second anniversary na interviewin si Chan? Kung sakali. Hindi pa rin. Bakit naman? I mean, ano yung ano? Hindi naman kailangan. Pero lumabas na yung interview ko siya yan, di ba? Hindi lang ako, di ba? Hindi nga lang ikaw yun. Joey mo tapos na nag-comment ka ba? Hindi, parati naman akong tayo. Hindi, kahit pinupus ka ni Ogie. Hindi. As a host, ano yung contribution niyo sa show? Let's say, nagbibigay ba kayo ng, let's say, ito yung for next week. Meron ba? Ano Minsan kasi hindi namin sagot yun kasi sila yung kumukontak na sa Thursday na nagkakaalam. Okay. Pero sa mga flow na interview, Yung interview, oo, may input ako. May input talaga ako. Yung mag-brief kami ng interview. May kina-cross out na talaga ako doon. Kina-cross out ko na ito. Tapos, hanap, kung meron talaga magandang tanong na kahit wala doon, paano ko naman? pero did you experience someone na parang sinabing, ayoko yung question mo, na-offend ako dyan, or nagtaray because oo, mas Hindi. personal. Hindi. I always believe that no matter how sensitive or bad the question, hindi naman bad, how sensitive the question is, there is always a way of asking it without offending. Would you like to have a live interview on the show? Or naiksiyan ba kayo dun sa show? O parang ngayon yung parang masyadong maiti yung comment, or in fact yun yung parang inaabangan ng mga Oo, yung viewers, commentaries niya. paano mag-comment yung mga Kasi nauuwi kami sa tawanan. And ito din, because it's an anniversary, so may iba kaming mga kailangan. Pero, minsan kasi pag nagko-comment na kami, nauuwi na kami sa tawanan, sa kung ano-ano. O kasi inabangan nung talaga ng mga tao yung batuhan nyo naman. Oo, especially pag ano, POG. No, gusto niya ako mapag-on. Okay lang. Pero meron naman nangyari yun. Okay lang, kasi it's all in the spirit of fun, di ba? That's what the show is. It's supposed to be fun. So, parang hindi ka na-assign outside para mag-interview. Siya yung Hindi, boss. sila lang. Why? Hindi, sinabi ko rin sa kanila kasi naku-conscious yung ibang mga artist. May ilang sa'yo, may ilang. Pa din ako. So, ganun, yun May so, ilang pa. Sila, at mga artista sila, nakaka-relate sila, alam nila na hindi sila bebeng. Baka, kung totoo siyempre hindi naman ako pwedeng ano-ano charotera ka, iba yun. Ayoko nang ganun. Kaya sila na lang, kasi sila kaya nilang tanggapin yung mga, sige, nagchacharot ka, di okay na. Malay naman namin, baka hindi din namin alam may tumatanggi sa amin. May mga ano ka pa ba? May mga dream na interview pa dun sa susunod na mga episodes na Hindi na siguro dream interview. Gusto ko lang to be able to interview as many as I can. Kasi nag-enjoy din ako, may mga surprises. Nakikilala ko rin sila. Yung mga first impressions ko, nag-iiba din eh. Minsan yung mga first impressions natin, di ba? Pag nakausap mo na ng matagalan, hindi naman kanya. Ang yabang siguro. Tapos pag nakausap mo, hindi naman pala mayabang. Mayabang naman. Sobra ba? Change yung views mo sa kanila. And like I've said many times before, the perception kasi ng artista, base sa mga intrigang nakikreate ng buhay nito. So when you talk to them, hindi naman ako after that. I'm after them as people. So you understand why all these other things happen in their lives.